Isang magandang umaga mga taga-subaybay natin. So early in the morning nga andito tayo sa dagat at namasyal. So dahil hindi pa gaanong mainit ang araw at makulimlim yung panahon ngayon, hindi rin umulan, kaya early in the morning pumunta tayo ng dagat para maglakad-lakad. At ito nga yung ating naabutan sa dagat. So kapag low tide, dahil canceled yung klase ngayon, nakita ko yung mga batang ito. Ito yung libangan ng mga kabataang may kapakinabangan. So, nanguhuli sila dito ng alimasag. Ang husay ng mga batang to, ang lalakas ng loob. Imaginein mo, mano-mano nilang hinuhuli yung alimasag. May glove lang yung sa kanila. May suot lang gloves. Yung iba naman wala. Hinahawakan lang o kinakapan nila yung kagat mismo para hindi sila kagatin. So, ganito yung routine ng mga kabataan kapag walang pasok o kaya naman ay kapag low tide na uwian na sila. Depende sa low tide kasi minsan umaga at minsan rin naman hapon. So dahil nga walang pasok ngayon, kaya karamihan ng mga kabataan na nakatira malapit dito sa dagat na andun ngayon sa dagat dahil low tide. So as you can see guys, kanya-kanya sila ng pwesto, kanya-kanyang hanap ng bato at bubungkalin nila yung batong yun, kakaykayin, titingnan nila kung may alimasag. So, ang husay nilang mag-trace kung nasaan yung mga alimasag. Siyempre, kinasanayan na ng mga batang to yung ganitong ginagawa o yung ganitong gawain. Ayan. So, kanya-kanya silang bungkal ng bato. At siyempre, kapag nakakita sila ng alimasag, agad nilang sinusunggaban. Ayan. So, ito, nakakita dito yung batang to ng alimasag. Ayan. So, tingnan natin guys. So, grabe yung diskarte ng mga batang to. Talagang makikita mo na sa murang edad nila, nagiging responsable na sila sa realidad ng buhay. Kasi imaginein mo nga naman kaysa buong maghapon, maglalaro lang sila, so mas may kapakinabangan. Ayun, so nabubulol tayo. May kapakinabangan yung ginagawa nila. Kasi pag uwi nila, meron na silang malalaga. Meron na silang uulamin. So, hindi na kailangan bumili pa. Di ba? Sabi nga, diskarte lang yung kailangan. So, dahil malapit sila sa dagat, kadalasan, yung mga lamang dagat talaga, yung kanilang sinusunggaban para magkaroon ng ulam. So, nung nakaraan, nag-vlog tayo ng shells. Sa unahan dito, meron pang mga nanin nagkakaykay. At kasama sila sa vlog natin ngayon, syempre. So, ayan, tingnan nyo, kalalaking bato. Yung binubuhat nila at kinakapa niya yung buhangin. Oh, di ba? Nakita nyo? So, ganun kahusay yung batang to. Actually, napakaliit lang ng batang to eh. Pero napakalupit niyang manghuli ng alimasa gamit lang yung gloves. Kasi alam nyo ba guys, kahit may gloves siya, delikado pa rin kung kagatin siya. Syempre, maaring tumagos yung kagat ng alimasag dun sa gloves. Malambot lang namang tela yun, di ba? Pero ang husay, ang galing ng skill ng batang to. Talagang kinakapa niya yung dalawang ipit dun sa alimasag. Ayan. At syempre, mayroon ding ibang batch ng mga kabataan na nagsisimula ring magkaykay ng tuway. Yung iba naman naghahanap ng mga isda dyan na nakatago sa mga kawayan. So, kanya-kanya sila ng trip. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kapag ganitong low tide, maraming kabataan kang makikita dito sa Barangay Utabi. Kanya-kanya sila ng diskarte para makahanap ng ulam. Di ba ang galing? Hindi lang nakatutok sa gadget kasi pag walang pasok yung iba, kadalasan gadget talaga tutok o kaya naman TV. So wala namang masama doon pero in moderation lang. Pero sa ganitong probinsya, sa ganitong baryo, pag ganito ba naman yung low tide, kahit sinong bata maiinganyo na pumunta ng dagat para sa mga ganitong gawain. Yan, ganito din kami nung maliliit pa kami. At syempre, ito na nga yung sabi ko kanina. So si Inday, ito certified para kay Tuway talaga to si Inday. So sabi ni Inday dito habang nag-uusap kami, nakakasawa na daw yung karne. So mas masarap daw yung shells. Kaya naman naisipan niyang magkaykay ngayong araw na to dahil hindi mainit at hindi pa bumabagsak yung ulan at makulimlim lang. So hindi lang si Inday yung kasama ko dito. Syempre mayroon din tayong mga nanay dito na karatig, si Inday. Ayan. Ito yung nakuha niyang mga shells. Medyo marami na din to kapag inulam. At kapag nilaga to, ang sarap ng sabaw nito. Pero usually hindi pa nila to nilalaga.
pinapaluwa pa ni Rainy, yun. So, pinatanggal nila yung dumi do'n, binababad sa tubig para lumuwa yung dumi na nakain ng shells. Ayan, so tingnan niyo yung formation ng mga nanay.